Praise. Praise. Ayan. Medyo maikli po to. Kaya, kinig kayo. Sobrang ikli. Sabi po sa verse ng Ephesians 2:8 to 10, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Yan, babasahin ko na lang. Yan. Yan. Akala ko po dati, ang talino ko. Akala ko ang dami ko nang alam dahil sa mga librong nabasa ko. At akala ko po ang bait-bait ko. Yung parang anghel na bumaba sa lupa. Yan. Tapos 5 years ago, ang dami ko din pong plano. Lahat yon talagang planado, tas planchado na. Na ako na lang yung kulang para matupad yung goals ko at maging successful ako. Akala ko po kasi dati kapag successful ka, kapag marami kang achievement, mamahalin ka ng lahat, kikilalanin at itatanyag. Sabi ko pa dati kapag nawala ako sa mundong to, gusto ko mag-iwan ng legacy, yung kilala pa rin yung pangalan ko. Yung kagaya ni Rizal, ni Bonifacio, ni Einstein, ni Newton, at marami pang mga kilalang tao. Gusto ko dati kapag narinig ng future generation yung pangalan ko, maaalala nila lahat ng ginawa ko. At sa kagustuhan ko pong makilala ko ng mga tao, ako yung may nakilala na higit sa lahat ng mga pangarap ko, higit sa lahat ng bagay sa mundo, at mas lalong higit sa pangalan ko. Yan, nakilala ko po si Jesus. Yan, nung una, hindi ko naman po talaga siniseryoso yung mga Bible study. Nung junior high, kapag alam ko pong dadating sila Pastor Tony sa room namin, aalis po ako, tapos pupunta ako sa kantin. Dala yung baon ko, tsaka yung mga excuses ko para umabsent. Pero deep inside, may pangarap naman po talaga akong makilala si Lord. Yan, laking DVBS po kasi ako. Dati kahit ako lang yung mag-isang bata, pumupunta ako sa church malapit sa amin. Ayan, dala na siguro ng panahon kaya tumaas yung pride ko noon na sabi ko ako na lang mag-isa hahanap kay Lord. At noong 2017, hindi ko naman po alam na may Bible study pa rin kapag senior high na. Pauwi na sana ako noon. Ako, uwing-uwi ako lagi kapag may pasok. Ayan. Pero may pumasok sa room namin na magba-Bible study daw siya. Yan, decided naman na talaga ako na umuwi siya. Pero sabi nung isa kong kaklase, magstay kami at minsan lang daw yung Bible study. Bonus pa raw kasi, pogi yung magtuturo. Ayan. Payag naman ako agad nun. At ayun, hindi ko siya inintindi nung una. Di ko sineseryoso pakinggan. Minsan nga di ako na-attend at natakas na lang kahit nag-church na ako nun. Gaya nung junior high, dala ko pa rin yung excuses ko nun. Dumating pa nga sa point na makikipagpalit ako ng bag sa kasabay ko umuwi para pag hinabol nila ako, yung kaklase ko yung mahahabol nila at hindi ako. Yan, pero wag niya yun gagayahin. Yan. Pero kahit anong takas ko po, kahit anong excuse yung gawin ko, wala akong magawa kundi bumalik sa Panginoon. Yung kahit saan ako tumingin, alam niyo yun, yung makikita mo yung love ni Lord, kahit pumikit ka, kahit ano yung gawin mo. At dati kahit saan ako lumingon, iba yung pangungusap ni Lord sa akin. Yan, palagi akong naluluha nun. Tapos, ilang buwan din ako nagmatigas na hindi ako babalik ng church. Pero kahit anong gawin kong pagmamatigas, hinahabol ako ng pag-ibig ni Jesus. Sabi nga dito, "Amazing grace, so sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How preciously that grace appeared the hour I first believed." Kaya yung ginawa ko that time, bumalik ako, tas naniwala ko. Yung sarili ko, pinasunod ko na, mag-church ka na, ginaganon ko. Hanggang yung from glory to glory na pagbabago ni Lord sa heart ko, patuloy na nangyayari hanggang ngayon.
At nung nag-submit ako sa love ni Lord, natuto na rin akong mahalin yung mga tao sa paligid ko. Ayan, natutuwa akong mahalin kayo. At mula nung nakilala ko si Jesus, natutuwa akong magpatawad. Natutunan ko rin na posible pala talaga yung magbigay ng may busilak sa puso at hindi sa pilatan lang. Ayan, dahil kay Jesus, nabuhay ako, pati mga talento binigay ng banal na spirito. Kahit mga sakit ko, inalis at pinagaling ni Kristo. Dahil kay Jesus, nagkaroon ako ng totoong kaligayahan at kasapatan. Noong mga nakaraan, dilema po sa akin yung mga makita sa social media yung yung mga nararating ng batchmate ko. Sabi ko sa sarili ko, pag nag-scroll ako sa Facebook, sabi ko, buti pa sila ganito na, ganyan. Parang ganito na na-experience nila kung saan sila nakarating. Tapos ako, ito lang ako, ganyan. Pero bigla akong tinama ni Lord sa heart ko na ano man yung narating nila, nakaakyat man sila ng mga bundok, narating iba't ibang mga bansa, o nalangoy iba't ibang mga dagat. Yung narating ko, ay yun yung higit sa lahat ng napuntahan nila. Yun yung most high place sa feet ni Jesus na nothing compares to this place where we can see Him face to face. Na oo, sila mayaman at kilala ng mundo, pero walang papantay sa na-achieve natin. Yun yung makilala si Jesus at ipakilala si Jesus sa iba at yung masulat yung mga pangalan natin sa Book of Life. Kasi ayun naman talaga yung magmamatter sa eternity, di ba? At dahil kay Jesus, payapa yung puso ko at maligaya ako. Kontento ako at alam ko yung purpose ko. Yan, kaya naging totoo talaga sa akin yung kanta na, you can have all this world, but give me Jesus. At naalala ko po dati, vision po ata yun. Nasa Magdaong Church, nakita ko yung sarili ko na sa isang karera, sa race. Tapos nagtaka ko kasi race yon, yung mga kasabayan ko natakbo. Tapos nagulat ako kasi sa karerang yon, nagapang ako. Sabi ko, ba't alam niyo yung hirap na paggapang, ito yung gamit, ganun yung paggapang. Tapos paglingon ko sa mga kasabay ko tumakbo, nakita ko ang dami nilang dala. May mga may dala ng mga trophy, medal, ganun. Tapos yung achievement na visible, alam niyo, kunyari, kitang-kita, basta kita ko that time yung mga achievement nila. Tapos, sabi ko, ang bilis nila tumakbo, ganyan. Tapos ako nagapang. Tapos tumingin ako sa finish line. Nakita ko si Jesus. Nakita ko si Jesus na naka-extend yung kamay niya sa akin na inaabot ako. Tapos nung nakarating ako sa finish line, sabi ko, Lord, sorry kasi, wala akong dala. Hindi katulad nila, may dalang, achievement. Tapos ako, sabi ko, Lord, wala akong madadala. Sabi ko, pagmamahal lang, Lord, dala ko eh. Tapos sabi ni Lord sa heart ko, parang clear na clear kong narinig. Ayun naman yung kailangan ni Jesus, yung love natin sa Kanya. Kaya ayun, aanin natin yung kasikatan, yung talino, yung kayamanan, yung pangarap, yung mababuting gawa, kung wala naman tayong Jesus. Ayan, dahil kay Jesus, naging maayos yung buhay ko, na-realign yung mga buhay natin, at nalaman ko na pwede naman din pala magpakumbaba dahil hindi sa lahat ng oras palagi kang tama. Dahil sa Kanya, may totoong kaibigan. May masasandalan sa ligaya man o kapigatian. May kapayapaan at kapahingahan. Dahil kay Jesus, masasabi kong, I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I'd been searching for. I found it all when I found the Lord. At nung nabasa ko rin yung Bible, doon ko nalaman na walang-wala pala yung lahat ng matututunan natin dito sa mundo. Walang-wala lahat ng tutorials na nalaman ko.
Walang kwenta lahat ng theories at solution na narinig ko. Yung history, di ba? Patunay lang na may Bible. Patunay lang yung history na sa history. At dahil sa Bible, nalaman ko na may pag-asa pala ako, na there is hope in the middle of the night, na may kasama ako, ano man ang gawin ko, na best yung nag-iintay sa future ko dahil si Jesus ang nagplano nito. Sa Bible ko lang nalaman na talikuran man ako ng lahat, may matatakbuhan pa rin ako, na I'm safe and secure in the rock of all ages. Tuloy yung sipon ko. At Bible lang ang nagsabi sa akin na I am loved eternally. At yung mga kasalanan ko ay napatawad unconditionally. At there is no condemnation to those who believe. Bible lang ang libro nagpatapang sa akin. Ito lang yung katotohanan na nagpaliwanag ng buhay ko. At Bible lang ang nagpatunay na mahal ako ng Diyos dahil sa cross. At ngayon, I feel so alive. I just can't help but sing and declare about the one who makes my heart beat. Kaya, glory, glory, glory. Glory to God in the highest. Glory to His name. Yun lang po.